The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong gabi sa tanan, no? Layawan kitang Ginoo sining gabi makapadayon kita sa aton nga buluhaton, no? So thank you so much for having us again, no? Medyo na late kita subong, it's because of burn out diri kagina, no? So daw medyo ng kwan, no? Medyo ang expectation bala naton. So but then kapasalamat kita, no, nga nagbalik ang power. And we praise God nung makapadayon kita sa pag-alagad, no, sa hatag sa inyo, no, sininga mga mensahe, no, sininga gabi. And I hope, no, and I pray that ara kamo sa okay, no, nga kaimtangan sininga gabi, no, sa atong mga listeners sa 106.1 kag sa ato man nga mga viewers, no, sa Facebook live, no, sa Boracay Malay streaming. So mayong gabi sa inyo tanan, no. Ang aton nga pagatunan subong, no, sininga gabi, no, and pakatalakayon naton when you feel far from God. Kung magabot sa tion, no, nga mabatyagan meaning you are far from God, no. So amo ning i-discuss naton subong how what we should do, no, sa sininga sitwasyon sang kabuhi. But bago sina, magapangamuyo na kita kay magapangayo kita sang kaalam, no, sa Ginoo para sa aton nga pagtuon, no, sining mensahe. Magapangamuyo kita. Langit nun kag balaan namon nga may ginusalamat gid sa sining gabi. Daliawan ikaw sa amon nga mga kabuhi. Thank you so much for giving us strength and good health, Ginoo, nga makapadayon sa buluhaton. Patawara kami, Ginoo, sa sala kag tinuyamon tagipusoon. Kabay pa nga ikaw, Ginoong magauna kag maghatag sa amon sing kaalam sa pagtuon namon sini kag sa pamalandong namon sini kabay pa Ginoo ikaw gid magapanghikot sa amon nga tagipusoon kag tagay kami sang tagipusoon nga handa, Ginoo, magpaubos kag magabaton sa imong pagtudlo kag update kami, Lord, sang imong presensya. Sa imo, Lord, ginampo ginamon ginatugyan ni tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, no? When you feel far from God, nag-abot man ni siguro, no, sa aton nga kabuhi. One of the most painful nga experience, no, sa kabuhi sang isa ka Kristohanon is a life, no, nga feeling distant from God. So may mga tion sa aton nga kabuhi nga aton nga prayer becomes so empty, no? Kagang worship naton is becomes dry, no, and ang aton nga tagipusoon feels spiritually cold. So many believers silently ask, why does God feel so far away? Nga daw kalayo sang Ginoo sa akon. Has God abandoned me? Ginbiyaan na bala ko sang Ginoo? Or can I return after calling Him? Pakabalik pa yan ako after ko sang paghimo, no, sang sala sa atubang. Ang good news is this, no, God has not abandoned His children. Often, no, when we feel far from God, He is lovingly call us back into fellowship with Him. Amo nang no, dalayawon gid, no, Ginoo nga siyang Ginoo many chances sa aton. Even David himself no experience sang kangay sining butang after niya nga makahimo sang sala. Si James nagsulat siya sa mga believers who had drifted spiritually, no, both, no, sa passages nga aton pagabasahon subong nagapakita, no, sang restoration, nga posible ang restoration kung kita magabalik lang sa Ginoo. Number 1, distance from God often begins with drift in the heart. So ang pagdistansya naton sa Ginoo masami nga nagasugod sa pamat-amat nga palayo sa Ginoo. James chapter 4 verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Palapit ka sa Ginoo kay siyang magapalapit man sa imo, no. God did not move away. Ang Ginoo wala gid siya nagapalayo. Di ba nagabal pa siya gani, I will never leave you nor forsake you. So God did not move away, no? First,
Actually, it is the sin, no, ang nag-distract sa aton. Sin, distraction, pride, worldly desires, and neglect of spiritual life create distance in our fellowship with Him. So, ang aton, ini siyang mga worldly nga mga handom. Ang aton nga pag-neglect no, sang aton nga spiritual life, nag-create sang distansya sa aton nga fellowship sa Ginoo. So, common causes of spiritual distance is unconfessed sin. Kumiyara kita nga unconfessed sin, no? Amo ni sa ang common nga mga causes sa aton nga pagdistansya sa Ginoo. Kumiyara kita unconfessed sin. Prayerlessness. Isa man ini no sa magpaamat-amat no amuning drifting away no, from God. Amat-amat ini siya tungod sa aton nga prayerlessness. Na wala na kita naga-pray. No? Neglect of God's word. Kung ma-neglect na nato ng pulong sa Ginoo, this is also another thing nga reason no, sa aton nga spiritual distance sa Ginoo. Bitterness and unforgiveness. Mayara kita bitter nga tagipusoon kag unforgiving nga spirit no. Ang aton nga relasyon sa Ginoo magapalayo. Hindi pwede nga ang bitter nga tagipusoon hindi na pwede no nga you maintain a close and intimate nga relationship sa Ginoo while harboring bitterness and unforgiveness sa imong tagipusoon. That's not possible. You cannot serve this no. You cannot be unforgiving and at the same time no intimate sa Ginoo. Because this is a kind of sin nga dapat naton kuhaon sa aton kabuhi. What else no nga common causes ng spiritual distance? Worldliness. Kung kita no nga aton nga tagipusoon ara na sa mga worldly nga mga butang, then this will be another reason nga mag-distance ka sa Ginoo because no you cannot have your one foot in the world and one foot for God. You either will be shallow sa kalibutan kag madalom sa Ginoo or shallow sa Ginoo kag madalom sa kalibutan. Either of the two, you cannot be both. So if you are deeply rooted sa Ginoo, then you are away from worldliness. But if you are connected, no, you are attached to the world, then you will be what? You will be away. You will have that no sa imo tagipusoon nga magamat-amat ikaw palayo sa Ginoo. Because worldliness and godliness cannot be with us at one time. At one time sa aton nga kabuhi. What else? Pride and self-dependence. Kung mataas ang aton nga pride, kag self-dependence na kita, then it becomes what? It becomes our reason no, nga maga-distance kita sa Ginoo. What else? Disappointment toward God. Kung para sa imo na disappoint ka sa Ginoo, no, kag daw something nga para sa imo ya may ginhimo ang Ginoo against sa imo. Then amo ni no, mga disappointment naton nga dapat supposedly wala, no. Kay nga aman God is always holy. Sa kita lang gid ya no ang nagahimo sa butang nga cause no sang pagpalayo niya sa aton. Psalm chapter 51 verse 3 nagambal there, for I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. This is David, no? David was still king but spiritually broken. Ari siya gyapon pero spiritually broken siya, no? It's because of sin. A person can appear spiritually fine but outwardly, no? Fine siya outwardly while inwardly far from God. Pwede na no nga mangin no, sa aton nga pag ano bala deal sa tawo o sa everyday naton nga life nga daw ka okay man kita no. But then spiritually gili nagamat-amat palayo sa Ginoo. You can appear spiritually no. Minang gasimba ka man gyapon. Pero no, layo gili mo tagipusoon sa Ginoo.
So what else? No? Next point is God invites us to return. Ang Ginoo naga-invite sa aton nga magbalik. James chapter 4 verse 8. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. So ang Ginoo naton many times sa scripture gidya naga-invite siya, nagahambal siya. Di ba? Many times, come to me, no? All ye that labor and are heavily laden. He invites us. No? Call unto me, and I will answer thee and show thee great. Tapos in Hebrews, no, nambal dira, come to the throne of grace. So damo nga mga verses nga naga-command sa ato no, to draw near sa Ginoo. Ini isa ni sa mga verses no ara sa Bible. So this is one of the most hopeful invitations in Scripture. God does not say fix yourself first. Kayuanay, wala gahambal ang Ginoong kayuanay mo kaugalingon bago magpalapit sa akon. Wala, no? Or become worthy first. Mangin kanay, mangin matutom kanay. Kag mangin takos kanay no sa akon bago ka magpalapit. Or clean your life completely first. Or tinduy anay mo self bago ka hindi amo na no ngambal sa Ginoo, but you know, he said, no, come near. The prodigal son in the Holy Bible, no? Sa Bible nga prodigal son, no? The Holy Bible discovered that the father was ready to receive him when he returned. So actually, it was the father no nga nagalong magpalapit ng ibata, pabalik. No? God is not looking for perfection before restoration. He is looking for repentance and surrender. Wala yan nagalantaw ang Ginoo sang perfection sa aton bago kita magpalapit sa iya, no? Mag-restore, no? Magpasag-uli. He is looking sa repentant nato nga tagipusoon kag handa mag-surrender sa Ginoo. So my friend, no, if you are here today and you feel like you are drifting and you are far from God, then this is for you. No? God is not looking for perfection sa imo bago ka niya i-restore. He is looking, what He is looking sa imo tagipusoon isang ang repentance kag ang imo surrender, willingness to surrender. Next point, no? Restoration begins with honest nga confession. So ang restoration start siya sa honest nga, no? Honest nga confession. Psalm chapter 51 verse 10, nambal diri ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, Ginoo ambal niya, create in me a clean heart. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Renew sa akon ang matarong, no? Nga espiritu, no? Ibig sabihin ng iya nga spirit, no? Renew a right spirit within me. So he is looking for solution, no, sa iya na batyagan, and how he's looking for someone to fix sa iya nga problem. And he is praying sa Ginoo. He is looking forward sa Ginoo magabulig siya. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. David stopped hiding. Nangin honest sa Ginoo. Through healing, kaya ang tutuod nga healing, no, mag-start kung maguntat kita sa sa pag-pretend. Pretend nga okay. Pretend nga okay man ang life. No? Many people excuse sin. Damo abi sa mga tao no nga gina-excuse nila ang sala. Gina-rationalize ang sala. And then others blame, no? Ang iban ga-blame. Ang iban gina-hide ang struggle, kag ang iban man no numb pain with distractions. Gina set aside, no? Ini mga butang by distractions. Damo siya imoon, no? Mga butang para nga kuno abi malimtan, no?
but biblical counseling points people toward confession and repentance. Pero ang totoo dyan, no, ang biblical counseling nga ginatawag, dapat i-point ang tao, no, towards sa pag-confess sa iyang sala. Kaga pagpalapit sa Ginoo. 1 John chapter 1 verse 9 naghahambal, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So kung hambal diri, if we confess, kung tuad nato ng Ginoo, kung mangayo kita sa kapatawaran, ang Ginoo naton faithful siya nga magpatawad sa aton. So confession is not merely admitting mistakes. Actually, it is agreeing with God about our condition. So mag-agree sa Ginoo about our condition. What else? God can restore joy. Ang Ginoo naton maka-restore sang joy, no, again sa mga katawhan, no, or sa isa ka tawo, Kristohano nina, no, nga tawo, kaya sang Ginoo mag-restore sang kalipay sa tagipuso. Nambalde rin ni David, restore unto me the joy of thy salvation. So when you feel away from God, this is it. No? Maybe it's because of your sin. Maybe it's because one of those reasons kag ginanga na mention ara sa imo. And you need this, no? So restore to me the joy of thy salvation. When believers drift from God, ang kamatuuran isa mo ni. Ang joy, ang kalipay no naga-disappear, nagapalayo, nagadula. No? Ang aton nga kalinong no ma-fade, kag worship becomes dry. So ang pagsimba sa Ginoo nagiging dry. Kag no, ang spiritual passion maga-weaken. So David did not lose salvation, he lost joy and fellowship. Si David, no, wala nadula ang iyang salvation. Ano ang nadula siya? Ang kalipay. Kag ang fellowship niya sa Ginoo. And that is because of sin. So the answer to spiritual emptiness, no, ang answer no sabat no sa aton spiritual emptiness is not more entertainment, more success, or madamo nga mga distractions, no. Distract mo yourself sa mga kabuluhaton para lang nga madula ang, but that's not the answer. The answer is restored fellowship with God. Bisan anhon mo na, no, pumayara ikaw ginadala sa imo tagipusoon, you cannot be at peace. You cannot have peace until such time nga i-reconcile ni mang butang sa Ginoo. So ang answer no sa aton spiritual emptiness, hindi nga mangin more entertainment ang sabat, no, or more success nga ma-attain naton, but rather ang aton nga kayuhon naton fellowship sa Ginoo. Maybe because sa damadamo nga bagay, no, sige mention naton kay ina, no, bitterness and unforgiveness, damadamo to kay naton gin mention, no, unconfessed sin, prayerlessness, ka na naga-pray, neglect mo ang pulong sa Ginoo, may ara ikaw bitterness kag unforgiveness, may ara ikaw worldliness, pride and self-dependence, kag disappointment toward God. Maybe it's because amo nang reason. So restoration begins no kung kita mangin honest kita. Ngay tuad no i-confess naton sa Ginoo ang aton nga sala. Kaya mo nang hambal, di ba, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So, God can restore joy again. Ang Ginoo kaya niya i-restore, ibalik ang aton nga kalipay o nadula initungod sang mga butang ng gin-mention kagina. So, David did not lose his salvation. Wala nadula ang salvation niya. Ang nadula sa iya kalipay kagang iya nga fellowship sa Ginoo. Hindi man siya maka-fellowship sa Ginoo fully, no, kay nga aman may ara nga problem sa tagipusoon. So the answer to spiritual emptiness is hindi mga distractions in life, but rather ang restored, no, nga fellowship sa Ginoo. So drawing near to God requires action.
ang pagpalapit naton sa Ginoo naga-require sang action. Kinahanglan nung kita mismo no mangita kita sang mahimo kita sang pamaagi nga palapit kita sa Ginoo no. Kaya ang baliri, cleanse your hands and purify your hearts. No? Restoration is spiritual, but it also becomes practical. Okay, no? So drawing near to God nagakinahanglan sang action. No? So what else? No? Practical steps. Ano nga mga practical steps ang aton nga himuon kung nabatyagan na naton nga daw malayo na ako sa Ginoo? I am drifting away from God. So what will you do? What will going to do? No? Ano nga aton himuon? So number 1 sa mga practical steps nga aton nga paghimuon is return to prayer. Magabalik kita sa pag-pray, no? So abyan kung nari ikaw sini nga gabi kag na feel nimo nga malayo ka na sa Ginoo. Then ining mga butangan no? Balikan naton, di ba? Sang hambal gani sang Ginoo ining Ephesian church. Ephesians, no? I think sa Laodicean church no sa Book of Revelation, no? Return, repent. Balikan mo to ang tion nga kung sa diin ikaw nasandad or kung sa diin ikaw nagtalikod sa Ginoo. Go back to that place and then repent, no? So return to prayer. Even simple prayers matter. Isa ng pinakasimple nga pangamuyo no matter sa Ginoo because God listens to broken hearts. Kung ikaw no with broken hearts magpalapit ka sa Ginoo. No, kaya amo lang man ang requirements ng Ginoo yung aton nga tagipusoon nga willing magrepent. Tagipusoon nga willing magpamati kag mag-surrender sa Ginoo. So even simple prayers matter because God listens to broken hearts. When our hearts is broken by sin and you repent and you surrender yourself before God, then I know for sure nga ang Ginoo matarong gid siya nga Ginoo nga mag-accept sa aton. Kung naton lang makita illustrations about sa prodigal son. No, nga ang iya father sang sugod niya naglakat ining bata. Day after day, I think. Ara ang tatay nagalantaw sa layo sa dalan nga naga-expect nga ayhan magabalik ang apon ni bata. Magabalik kag ma-reconcile sila liwat. So, return to prayer. Bisan ang pinakasimple nga prayer is importante sa Ginoo because God listens sa mga sa tagipusoon nga broken nga broken because of repentance. Number 2 is that return to Scripture. So, balik kita sa Scripture. Balik kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. I-ignite naton spiritual life by returning to Scripture. God's Word revives the soul. Amo na. Tandaan naton nga ang pulong sang Ginoo maka-revive sa kalag nga nagpalayo sa Ginoo. Return to Scripture. Because God's Word revives the soul. What else? Confess sin specifically. I-confess natin yung sala. Specifically, do not generalize sin. Bring it honestly before God. So do not generalize sin. Specifically, each one of those sins nga ma-recall mo sa imong kabuhi, sa imong mind, nga nabalaan nimo, nahimo nimo sa Ginoo. Bring it honestly before God. And deal with it one by one. Specifically, confess it sa Ginoo. Because, di ba, 1 John 1:9 tells us that He is faithful and just to forgive us if
we agree, no? Ang word nga confess is agreeing. You agree with God that what you are doing is what is sin before Him. That is what confession means sa Bible. You agree with God. Ang imo nga nahimo is sala, kaya tubang. To confess sin specifically. Remove what pulls you away from God. Number 4, i-remove naton ang mga butang nga nagapalayo sa imo sa Ginoo. Certain habits, relationships, or influences may be weakening spiritual life. So, those certain habits, kabalaan nimo nga nag-amat-amat palayo sa imo sa Ginoo. Yung mga habits kita subong, no? Damo kita habits subong nga ginahimo naton nga actually nagakawat sa aton time. So, remove that thing. Inang mga butang nga nagapalayo sa aton sa Ginoo, nagakuha sa aton nga time, kuha sa aton nga energy. Take that away, remove it. Pull, no? Anything that pulls you away from God. Wow na naton. Tanggalo na naton. So, ikaw ang nakaibalo kung ano yun ang habit. When I say habit, anything nga masami mo na nga ginahimo kag pagkatapos nakaka-distract sa imo. Kag nakakaagaw sa attention sa Ginoo sa imo kabuhi. Then remove it. And what else? Next is reconnect with God's people. Isa sa pinaka-importante man nga butang nga aton nga imon, since you go away, no, dapat you have the strength man, no, kag it takes grace of God to go back to the fold. Balik ikaw sa fold, balik ikaw sa panong. What do I mean by that? No, balik ikaw sa pag-church, balik ikaw sa fellowship. Reconnect with God's people. Because isolation increases spiritual weakness. Kaya ang isolation, no, kung isolate, actually, no, this is rampant and it's happening in the church. Ang isa ka person, malayo siya, kaya nga nagtrabaho siya sa isa ka place nga layo sa church. Tapos wala na sa dahin ka simba. So, gin-isolate nila yung self. And because of that isolation, no, nag-increase ang ila spiritual weakness. So, isolation increases spiritual weakness. Pahinaon ka lang nga pahinaon. Kalaan ka ngay balas ng have you noticed, no, kung halimbawa mag-ihaw ikaw, no, gamit ang uling, try mo bala i-set apart, no, is set aside ang isa ka portion sang uling. Ikuhaon mo siya dito sa group, no, sang coal, no, nga so what will happen to that isolated nga coal or sang sinang uling? Diba eventually maugdaw na siyang kalayo niya kag mapatay na. Nga naman, isolation increases spiritual weakness. So ang iya kalayo hindi na magdabdab. Kaya nga man isolated siya lang isa sa may nag-help sa iya. What happened dito sa tigid kuan, padayon sila kay ngaman. They help each other sa ilang fight. So isolation increases spiritual weakness. What else? Trust God's grace. Taligan mo ang grasya sang Ginoo. Shame says stay away. Ang balon ka sang shame, no? Actually it's Satan nga magautik sa imo, hindi ka na magkadto dira, wala ka na huya sa ila, no? Dugay ka na nga, no? Tapos ang balon nila nga na-resurrect ikaw, no? Banhaw ikaw, kadto. Ari ka naman diri liwat. So, hindi ka na magkadto, no? Pahuya-huya ka lang. Something like that, no? Thanks to, a kind of whisper, no? Nga nagautik bala sa aton, sini. Of course, no? Si Satan, niya, clever man siya. And he wants to, no? Take us away from the fellowship so that, no, we weaken ang aton nga
spiritual life. So, trust God's grace. Saligan nato ng grasya sang Ginoo. Kung ang aton nga shame naghambal, stay away, no? Ang grace sang Ginoo naghambal, come home. Come home. Balik ikaw. That is the voice of God, no? Pamatian naton, mas labaw sa tanan, no? Pamatian naton ang pagpanawag sa Ginoo nga come home. And that is part na siya sang pagka-gracious ng Ginoo naton. So, balik ikaw. So, these are the steps nga kinahanglan naton himuon. Practical steps when you feel far from God. Number 1, return to prayer. Number 2, return to Scripture. Number 3, confess sin specifically. Number 4, remove what pulls you away from God. And number 5, reconnect with God's people. And then lastly, trust God's grace. Saligan naton ang grasya sang Ginoo, because the grace of God will always enable us and will always help us mga makabalik kita, ma-restore naton relationship. Amo man ang ginhimo ni Jesus Christ sa aton, and in that while we were yet sinners, diba, Christ died for us para lang ma-reconcile kita. Next, sa last point, Jesus makes restoration possible. So, si Jesus Christ, siya ang naghimo nga mangin posible ang aton nga pagpasag-uli, pagbalik sa Ginoo. In the Old Testament, David longed for cleansing. Si David, nag-handom siya, nag-desire siya, nga matinduan siya. In the New Testament, we see that cleansing fully provided through Jesus Christ. Ang cleansing sa New Testament, in-provide ni Jesus Christ because of Christ, ang makasasala, makabalik na sa Ginoo. Sa ginimo ni Jesus Christ, nga pagpalansang sa cross, yun bayaran niya itong sala. Then a sinner, who receives Jesus Christ as their Savior and Lord, along the way, na-fall siya sa paghimos ng sala, so that sinner can return, makabalik, because of Christ. What else? Hearts can be renewed. So, kung magbalik kita sa kay Jesus Christ, amo ning himuon sa Ginoo naton? Ang aton nga tagipusoon ma-renew. Ma-renew siya. Manumbalik. What else? Fellowship can be restored. Ang aton nga ang tanan sa Ginoo, ma-restore siya. Mabalik, mapasag-uli. And what else? Broken people can be transformed. So, Jesus makes restoration possible. Amo na ang work sang Ginoo naton. God is in the business of restoring sinners to God. Kag that is through Jesus Christ. Possible na through Jesus Christ. Sang ginhambal niya dito sa cross, tetelestai, or it is finished. Kaya nga man, gidbayaran na niya ang ato niya sala. Nambal, diba sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, if you're feeling far from God, kung pamatsyag mo you are far from God, God does not mean, if you feel far from God, does not mean there is no hope. Hindi na nagabuot siya nga wala na sang chance, wala na sang pag-asa. But hambal sang Book of James, draw nigh to God. Palapit na sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magapalapit na sa imo. Diba? In promise, gina na sang Ginoo with the triple, gina siya nga negative. I will never, never, never leave you. Nor never, never, never forsake you. So, when the Bible says, draw nigh, palapit ikaw sa Ginoo. Kag siya magapalapit sa imo. David shows us that even after failure, bisan pa pagkatapos, paghimo sang sala, is restoration is possible. So, okay, kaya tungod wala na tasang time, end lang kita dire, Kag thank you so much sa aton nga mga listeners. I hope nga nakuha naton ining mga points dire. Pag
kabay pa no nga kung nabatyagan naton nga we are far away from God. No? Balikan lang naton ining mensahe no. Agay ang mga practical diri nga mga nga mga steps on how we can go back, we can return no, sa pag-alagad sa Ginoo. So thank you so much and God bless na mayong gabi sa aton nga mga listeners or sa aton nga mga viewers no. Thank you so much for tuning in. Salamat gid sa inyong pagpadayon no nga paglantaw no sa aton nga program. So good evening sa akong partner no gapamati subong. So okay no. So thank you so much and God bless no sa inyo tanan no. So ang masunod no padayon kita magalantaw no sa kami ara pagin masunod no nga magasunod no sa aton program. Jigs Rosales no. Jigs Rosales may gabi. So thank you so much and God bless no. See you na lang no sa susunod nga mga program naton Sabado alas 3 sa alas 4 kag every Sunday no diri alas 6 sa alas 7 sang gabi no. Thank you so much and God bless everyone.